Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na kung bayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection, ang mabuting balita sa araw na ito. Kahit mga mabubuting tao o matibay ang pananampalataya, binabagsakan pa rin po ng mga matitinding problema. Lalo na, napakahirap, lalo na kung physical na karamdaman ang yung nararamdaman, o yung nararanasan. So, ibig sabihin nito, siyempre pagka nagkasakit ka ng malala, diba, may cancer ka o yung mga malulubhang mga sakit, apektado rin po yung kinabukasan mo. Lalo na kung medyo bata-bata ka pa, na kumbaga nangangarap ka pa ng gusto, kasagsagan pa ng karir mo, tapos dinatpuan ka ng hindi magandang karamdaman. So, dahil dyan, minsan naiisip mo, bakit kaya, samantalang yung pagtatrabaho mo ay halos tumulong ka lang sa pamilya mo, sa mga nangangailangan, at wala kang ginawa kundi ay pawang interest lang din ng iyong pamilya. Pero huwag kang mag-alala, dahil sa mga ganitong problema, hindi ka nag-iisa. Marami po ang mga tahimik lang na nararamdaman nito, nasa ospital sila, yung iba bedridden na, matagal nang naghihintay sa ospital, at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, marami po, talaga yung dumaranas pagka inabutan ng ganitong karamdaman. Pero huwag kang mag-alala dahil ang ating Panginoon Jesus, ay malapit sa mga taong broken-hearted o mga nadudurog na puso, sa mga taong nangangailangan ng tulong o sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kaya sabi sa mga awit, chapter 34, verse 18, malapit ang Diyos sa mga nagdurusa at hindi binibigo ang mga walang pag-asa. So, ibig sabihin po, napakaganda nito. Malapit ang Diyos sa mga tao talagang hirap, na nagsusumamo, humihingi ng habag dahil sa kanilang kalagayan o kanilang sitwasyon na pinagdaraanan. So, ibig sabihin po, malaki po ang pag-asa natin na makahahon ano man ang iyong kalagayan ngayon, gipit ka man ngayon, mahirap nga yung karamdaman mo, magulo man ang relasyon ng pamilya mo, makakabangon ka rin. At ang pananampalataya, isa yan po sa mga sandigan natin. Dahil ang matibay na pananampalataya at malalim na relasyon sa Diyos ay hindi matitibag, Hindi kayang tumbasan, hindi kayang hubugin ng pera o ng kayamanan. Yan po ang isa sa mga pinangahawakan natin, dahil kung nahihirapan tayo ngayon sa ating mga problema, huwag kang mag-alala. Baka may purpose lang si Lord, at may magandang planong naghihintay sa atin. Dahil alam naman po natin, lahat po tayo, kinakahabagan ng Diyos, at lahat tayo anak ng Diyos. Kaya yung mga nararamdaman nating mga problema, matinding kalungkutan, hirap, naririnig po yan. Naririnig po yan ni Lord dahil mahal tayo. Basta huwag ka lang bumitaw, patuloy ka lang na manalangin, patuloy ka lang na gumawa ng mabuti, patuloy ka lang na manampalataya sa Diyos. Asahan mo na sa akala mo'y wala ng pag-asa, meron pa po. Kaya malinaw sa sinabi sa mga awit, malapit ang Diyos sa mga nadudurog na mga puso't damdamin. Lalo na yung mga humihingi ng awa at habag sa ating Diyos. Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan, na huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Yung mga katanungan na bakit kaya nangyayari ito sa kabila nga ng matinding problemang nararanasan ko, sa kabila ng gumagawa ko ng mabuti. Kahit sa Bible po, meron din mga kwentong mabubuting tao. Isa na dito si Job, kung iyong nabasa sa Biblia ay napakabuting tao.
Pero sa isang iglap, no, nawala pong lahat sa kanya. Namatay lahat ng kanyang anak, namatay lahat ng kanyang ari-arian, nawala. Back to zero, nagkasakit pa. No? Sa kanyang dalangin na sana tanggalin na lahat yon, pero tumagal pa, no, nag-delay pa dahil yun ang plano ni Lord. Pero pagkatapos naman, no, nakabawi naman siya at nakahahon siya. Dahil alam ni Lord, naririnig niya. No? Sa bawat hingin mo, sa bawat dalangin mo, sa bawat bulong mo sa Diyos, ay kanyang naririnig. Kaya asahan niyo po, no? Talaga maging answer prayer, kaya wag lang kayong bibitaw. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog, may matinding problema nga sa karamdaman, relasyon at financial. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo, manalangin, Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin ngayong pinahihirapan ng karamdaman. Gaya po ng sabi niyo na malapit kayo sa mga taong humihingi ng habag o nadudurog ang kanilang damdamin sa kanilang nararamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung lolobin. Ipuin nyo ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanilang katawan. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o nagkakagulo, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial Lord. Kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimong pambili lang ng 1 kilo lang ng bigas sa panahon nito, lalo na yung mga apektado po ng bagyo, lubog sa baha, yakapin nyo na mahigpit. I-bless nyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin nyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po and God first.